Hindi lang po yan, Senator. Marami pa ho. Kung ang pag-uusapan ay dito sa kasalukuyang administrasyon, kayo po hindi magnanakaw. Kami po ay maniniwala doon po sa inyong pangako na yun. Pero paano po yung mga nakapaligid po sa inyo? Pag itaas po, no, hindi mag-lead by example, kakabahan naman no, maski pa paano yung nasa ibaba. At meron kayong moral superiority na para habulin lahat ng hindi susunod. Pero minumukha yung namin nga, hindi lang ilalabanan yung korupsyon, pero bigyan rin naman natin pagkakataon yung matino, manatili matino. No? Presidente po ng Republika, 50,000 ang sweldo gross. Ang pinapangasiwa ang budget 1.5 trillion. No, baka may matukso dyan. No? Pag hindi maisagot yung tuition o anak, kailangan po sa gayahin natin tulad ng Singapore, na kung saan may mataas-taas yung porsyento na nakukuha lang compared to the counterpart, yung private sector counterpart. Sa Pilipinas po, entry level, pantay. Pag na-promote na yung private sector, alayo na puno agwat. So, paano pag ganun kataas sa isang presidente? Sa baba, mas mababa talaga. Di haba, madaling tuksuhin. Kailangan nung itaas rin natin naman yung antas na yun para makayanan labanan yung tukso. Tama po yun, Senator. Sangayon po ako dun sa aspeto na kailangan bigyan nyo ng magandang kompensasyon ang empleyado, opisyal ng gobyerno para wag matuksong magnakaw. Pero gusto po naming malaman, lahat po ba ng mga kasama ninyo yung ngayon, mga sumusuporta, mga politiko na lumapit po sa inyo at sumakay sa Liberal Party, dumaan po ba sa pagsala para matiyak na, ito ay talagang hindi rin magnanakaw ito? As much as possible po. No, pero pati naman sa Biblia, no, si Kristo nagsalita ng let he who has no sin cast the first stone. Sasabihin ko ba kami lahat dito santo maski paano husgahan? Baka meron rin may kasalanan. Pero ang point po nun, nanigurado kami walang major na kasalanan. No? Wala akong perfectong tao Meron po akong sasabihin sa inyo na nakasama ninyo na may mga paratang po ng pagnanakaw at hindi lang po yun, pati po pang-aabuso sa mga kababaihan. Di bali po, hindi ko na po ngayon sa inyo sasabihin. Pero nangangamba po ang iba, Senator, na baka po kayo diktahan ng civil society na nag-upo rin kay Pangulong Arroyo noon matapos maalis si ERA, pero iniwanan din po lumaon ito pong si Pangulong Arroyo. Di raw po kaya ganito rin ang sapitin nyo mula po sa kanilang mga kamay? Dapat po kasi open, hindi ba kurus tayo? No? Meron akong ideya, merong ideya yung katunggali ko, baka pag pinagsama namin yan, mas maganda yung produkto. But at the same time, sa dulo po nito, yung Pangulo ang may responsibilidad sa lahat ng desisyon na gagawin niya. So ako naman po, gusto kong, pag naharap ko yung mga magulang ko, masabi ko sana, tama yung ginawa ko. So para masabi ko po yun, hindi ako pwedeng diktahan naman. Pati nanay ko po, with all due respect to my mother, may mga panahon na nagtalo rin po kami tungkol sa ibang desisyon. At one point in time, siya ho ay talagang tutol sa death penalty. Ako po may pananaw ako na yung talagang paulit-ulit na heinous crimes ang ginagamit. May karapatan ng lipunan na proteksyon ng sarili niya. Later on, medyo nag-rethink ako nitong position na ito, na nakita ko yung justice system natin, na kung saan pag may yung public authorities officer, sobrang daming kaso tinatanganan, hindi na nabibigyan na kaukulang pansin na masinsinan yung mga naakusahan ng krimen. So, sabi ko, hanggang hindi natin maiayos yun, masigurado napakalagayan yung karapatan na, baka nga may mapapahamak pag meron tayong death penalty na hindi naman dapat pala. So, going back to my original question po, kayo po ba ay papayag na madiktahan ng sino man sa inyo pong pagpapasya? Karepetasyon ko, matigas ang ulo No? Yung bang pati rin nasa house, tanong nyo sa mga kasamahan ko doon, na nakasabay ko doon, meron yung sinasabi na ito yung majority decision. Ako hindi automatic na sumasama sa majority decision. Ito ba, kaya kong panindigan ang desisyon o hindi? Pag hindi ko kaya panindigan, hindi ako sumasakay sa kanila. Tutukuyin ko na po, isa po sa grupo na malapit sa inyo ngayon, yung pong controversial na law firm na kung tawagin po ay The Firm. Ito po ay may malaking papel sa Administrasyong Arroyo mula po noong day one at in fact naging abogado pa po sila sa ilang mga kaso ng katiwalian ng administrasyon ng Pangulong Arroyo at the First Gentleman Mike Arroyo. Ano po ang sagot niyo doon sa mga obserbasyon na baka daw po kayo paikutan lang din po ng mga ito? Well, pwede ko nila subukan, pero isa lang po ang kasama namin doon sa The Firm, no, si Nonong Cruz, dating kalihim ng Pangulong Pambansa. At ulit, yung lahat ng kasama ko ngayon, siguro kung kakilala nila ako, sama na niyo yung makaklase ko nung grade school, high school at college, hindi ako pwedeng dinadala kung saan-saan, lalo na kung palagay ko hindi tama. Lolo ko po, isa siguro nung high school ho ako siguro noon Talaga napaka-importante kanya sa grupo mo, okay, may barkada ka, pero huwag ka nagpapadala, huwag ka kalad ka rin. So, kailangan ikaw leader, etc. Paulit-ulit yung sila ganun. So, again, lahat ng desisyon ko, at the end of the day, kailangan kaya kong panindigan. Kahagabi po, medyo
napuyat yata kayo doon po sa pagtalakay sa C5 controversy. Senator, isang diretsang tanong po. Pwede po ba kayong mag-inhibit na lamang doon po sa pagsisiyasat na ito para po mawala na yung pangangatwiran na kayo po yung namumulitika lamang dito po sa issue laban kay Senator Villar? Ang problema ho, yung numero namin sa Senado. Opo. Pag lumabas ho niya, kasi ano kami, 23 total, isa nakakulong. 11-11 na nga kung pwede mangyari. Walang desisyon. Kailangan ma-resolve yung issue. Kung hindi na ho kailangan yung partisipasyon ko, pero ma-resolve yung issue one way or the other, baka pwede ho natin pag-isipan yan. Pero ulitin lang ho, kung namumulitika ho ko dito, si Senator Alan Cayetano at saka si Gilbert Trimulya mismo magpapatunay na umpisa-umpisa pa lang ho, at hanggang tumaraw, nakikiusap ako kay Senator Villar, punta ka na dito, sabi mo lang ang kasalanan, mapapakita mo yan, mabigyan ka na yung kadyo mo, yung karapatan mo na magkaroon ng proseso kung saan pwede mo pagtanggol sarili mo. Sa tingin niyo po ba kapag ka nagsalita si Senator Villar sa harap po ng mga kapwa niya senador, magbabago pa ang inyo pong isipan na siya po ay guilty dito po sa inaako sa laban sa kanya? Kung mapatunayan po niya yung kanyang punto, bakit o hindi? Dahil tayo, hindi naman ako makikiusap pumunta siya dito, sa dulo po nun, sarado na pala yung isip natin. Ako po yung matagal at saka nagkasubukan ko kami ng stop. First time ko po sa Kongreso. Ako nagpatakbo ng Civil Political and Human Rights Committee. Ang dami po namin pinagtanggol ng karapatan. Sa risk po namin, yung may personal risk to all the members. Eh, ito naman ako siguro colleague. Meron ako yung pinagsamamas ko pa paano maayos. Bakit hindi ko kaya pagtanggol yung karapatan niya? Pero kung siya mismo, ayaw kong ilabas yung punto niya, iniwan na lang yung ebidensya na wala akong nag-assail, nag-refute, ano mo pagbabasihan namin? Kundi yun. Opo. Senator, kung hindi po kayo politiko, ano po kayo ngayon? Siguro negosyante po. At siguro something with a lot of labor in it. Opo. Kasi meron nung dream nung araw, paano I had in my own way, nasa Amerika po kami, naka-exile, paano nga ba mag-empower ng tao, although we didn't use that phrase, yung empowering. Pero towards, eventually magkakaroon ng negosyo na talaga yung kinatutuwa ko. Opo. Ito po yung mga huling punto po. Paano po nakaka-apekto sa inyo? Pasensya na po kayo sa tanong dahil pinapatanong po ito ng mga texters natin. Paano po nakaka-apekto sa inyo yung mga kontrobersya na paminsan-minsan po kinasasangkutan ng inyong kapatid ni si Chris? Well, more than anything, kasi nangako ko sa mga magulang ko, tatay ko specifically, nung isa, 13 years old ako, alagaan ko sila lahat, no? Siguro yung, pag meron akong responsibilidad sa labas ng sa pamilya, na minsan nag-i-impact dahil nag-aalala akong natupad ko ba yung pangakong yun. So, bunso namin si Chris, gusto ko sanang, para mas siyempre, mas buo yung kalayaan mo pag talagang ayos-ayos din lahat. Tama po yan. Okay.